flashback. Gusto kong magprangka sa inyo, yung mayor na who was served a warrant and then there was a shootout. Some say extrajudicial killing, talagang pinatay doon. Look, may mga criticism sa akin. I accept it. That's part of the territory of being a president. But do not force me to criticize me, to force me to believe yung mga theory at mga assumption, even with the witnesses, na pinatay yung mayor sa loob ng prisuhan. Rather, as the head of government and the chief executive, the police is under me. So the PNP chief is under my supervision and control. I do not have to explain to you, the whole Republic of the Philippines and the critics, why I made the order for him just to sit down and do not remove him. Well, actually, Marcos was eventually removed. But I was there, yung talagang inalis na, sabi ko, no. Lagay mo yan sa dyan. May purpose. Sabi ko, huwag ka na magtanong. Ay, protocol? We're all government employees. What do you mean protocol? I ordered the transfer or the retention. You ask me about protocol. There is no such thing as protocol. When there is absolute control and supervision, I can modify, amend, revoke any order in this executive department. Congress and Supreme Court, wala tayong pakialam. But as President, I do not have to give you the rationale or the reason why I ordered your reinstatement right away. It was not reinstatement. That was before. Actually, it was hold mo yung order mo. Kasi I have a purpose there. Huwag ka na magtanong kung ano. Ngayon, lumalabas. Well, of course, ako ang number one tuloy. So they are questioning my motive. Now, I knew before, no, they are now assuming that maybe I knew about the operation. Then now, ang bago nila is ako ang nag-utos sa loob. Whatever the reason be, that's my discretion. I promise the police and the military, do your duty, go out and find for these criminals, arrest them if possible, but if they offer a violent resistance, and you think that your life is in danger, patayin mo. And that is my order until now. Now, sabi ng police, pag-serve nila ng warrant, lumaban at binaril nila. Tama. And I believe you because the police is under the executive branch of the government. Akin. So, sabi ko sa kanila, do not worry. Magtrabaho lang kayo. Just obey yung order ko na look for them and hunt for them. Sundin lang ninyo. At ako ang lahat mananagot. I will answer for it personally. End of flashback. Naalala ko nung campaign period ng papa ko na si Mayor Rolando Espinosa. Nung first week sa May, tumawag sa akin, February to, kampanya-kampanya. So umabot ako hanggang matapos yung eleksyon doon sa amin. Nung first week of May, tumawag sa akin si Major Abordo. Si Major Abordo tumawag sa akin. At sinabihan ako ni Major Abordo on that time, sinabihan ako ni Major Abordo
na yung augment na nakadeploy dyan, yung nagdala ng mga tao ay kaibigan niya. Yun ay si Colonel Marcos. Siya ang nagdala ng tao doon kasi naka-augment kasi yung area namin sa Albuera, Balita, hotspot. Yung area. Yung area na yon hotspot. So sinabi ni Major Abordo sa akin, busing ko yan. Ang nagdala ng mga tao dyan. 100 plus na tao na mga pulis ang dinala dyan. Kasi yung purpose niyan, i-neutralize ang mga tao ko dahil may balita daw na mga armado kami. So yun, sinabi ko sa kanya, okay sir, binigyan ko ng go signal si Major Abordo, okay, bigay mo yung number ko. At may number pa ako sa kanya. Nandun yan sa cellphone ko. Yung ginawa nito. So yun. Inano ni Major Abordo, bigyan ko siya ng signal, okay, bigay mo yung number ko sir. Para mag-usap kami. So, kinalaunan, mga alas 5 ng hapon, tumawag siya sa akin. Alas 5, alas 6 ng hapon. Tumawag siya sa akin. Ganito ang sabi niya. Ako pala si Colonel Marcos. Ako yung nagdala ng mga tao dito. Nag-augment kami dito sa Albuera. May mga dineploy kami na tao, mga pulis. Oh sir, ano ba atin sir? Siya kasi ganito, para walang problema yung mga tao nyo na makagalaw kayo, magtulungan tayo. Oh, walang problema sir, maganda yung sinasabi mo ah. Pero sabi niya, may hihingin din akong pabor sa'yo. May hihingin din akong pabor sa'yo. Yung sinabi niya, may hihingin siyang pabor sa akin, walang problema yan sir. Sabihin mo kung ano ang maitulong ko. So yung sabi ko sa kanya na ano ang maitulong ko, sabi niya, yung asawa ko tumatakbo ng Vice Mayor ng Pastrana sa lugar namin. Kulang kami ng funding. 3 million. Yung sinabi niya. Pagkatapos, tumawad ako kasi wala akong ganong pera. Kasi yung pera ko, sir, hinanda ko to para sa papa ko. Totoo yan, sir. Totoo talaga yan. Nag-usap tayo. So yun, tumawad ako ng 2.5 lang ang makakaya ko. Pero hindi ko promise sa'yo sir, buo na mabigay ko to sa yung perang to. Kasi ipunin ko pa yung pera ko. Kasi yung pera na kahanda nito, na ngayon na nasa akin, ay para sa papa ko to. Ngayong eleksyon. Kung hindi ako nagkakamali, May 5 yon o May 6. Kasi May 7, sabi niya sa akin, sige, magkano ba ang makaya mong mabigay sa akin? Sasabihin ko lang sa iyo, sir, kung magkano ang makaya kong lipunin. May 7, nagbigay ako sa kanya. Tinawagan ko siya, 1.5 lang. Umagang-umaga, 1.5 lang yung pera ko na nalikom, sir. O sige, yan lang muna. Kunin ko na lang yan muna. Okay. So sinabihan ko ang papa ko na, itong perang to para kay Colonel Marcos. Nandun kami sa bahay niyan, sir. Umagang-umaga yan. So sinabi ko, hawakan mo itong perang to, kuha lang ako ng sasakyan. Kumuha ako ng sasakyan, pinapadrive ko ni Tado Rosal. Bumalik kami sa bahay, pinick up namin si Daddy. Tapos sinabihan ko si Daddy,
Si Daddy yung tumawag sa'yo on that time, sir. Yung number mo na ginamit mo yun, nasa cellphone pa rin yan ni Daddy hanggang ngayon. Tinago namin. May 7. Yun. Handa namin ang pera ng umaga. 10 or between 12 noon. Binigay namin sa'yo ang pera. Nag-usap kayo ng daddy ko. Nandoon ako sa likod. Kerwin, kindly address the chair, ah. Yes. Don't address Superintendent Marcos. That's the procedure. Okay. So yun, sorry Mr. Sorry, Your Honor. Ano lang ko sa papa ko. Si papa ko yun. Buti kung nawala asawa ko, makahanap ako ng ibang asawa. You can look anywhere you want to look, ano? Pero address the chair, do not address any Okay. anybody else. May 7 ng umaga, 10 a.m. to 12 noon. Tumawag yung papa ko sa kanya. Sir, ito ng pera, handa na. Sabi ng papa ko, Dong, ingon si Sir Marcos sa sila na lang sa sila na lang daw tayo kami magkita para hindi halata, para kunwari daw nagche-check siya doon. So sa harap ng hotel ko may parking yon, doon sila nakita ng papa ko. On that time, ang sakay ng sasakyan, ako nasa likod, papa ko nasa front seat at ang driver. Bumaba yung papa ko, bago bumaba ang papa ko, tinawagan niya muna yon si Colonel Marcos. Yung tinawagan na niya, bumaba yung papa ko. Bumukas ng pinto, si Colonel Marcos, inoba yung sasakyan niya. Bumukas ng pinto, binigay yung pera na dala ng papa ko. Hindi pa yung nakabalot kasi yung pagbigay ko, parang binalot na yun ng parang newspaper na binigay sa kanya. So yun, naghiwalay na kami agad nung natanggap niya ang pera. Hiwalay kami. Bumalik kami sa area namin, pumasok kami. Tumawag siya sa akin. Sabi niya, Win, bukas kunin ko yung kunin ko yung kulang, yung remaining. Kasi mag-eleksyon na, gagamitin na ang pera. Okay, sir. Sisikapin ko. So, yun. Usap-usap kami ng papa ko. Naglikom na naman ako ng pera. Nung nalikom ko, umagang-umaga pa rin. Same lang ang bigayan namin ng pera. Doon pa rin sa Celan Hotel. Sa Celan Hotel, binigay namin pa rin ang pera. Sabi niya sa papa ko nung tumawag siya, doon pa rin sa Celan. So nakita sila sa Celan, nandun pa rin ako sa likod, nasasakyan, nakasakay ako, 3 pa rin kami. Kasi palaging, pag lumakad ng papa ko, nasa likod ako. Kasi binabantayan ko siya. So yun, nakita sila sa Celan, same pa rin yung dala niyang sasakyan. Pag abot ng 1 million sa kanya, tumawag siya sa akin, huwag muna kayong lumabas, pati yung mga tao mo. Huwag kayo muna dito sa highway. Kasi uuwi muna ako ng Pastrana. Kasi ihahatid ko doon sa asawa ko ang pera. Kasi eleksyon na bukas. May 8 yun, binigay ang 1 million pesos. May 8. Nandun na, umalis siya, yung sabi niya, huwag muna kayong lumabas, pati mga tao nyo, kasi wala ako dyan. Baka yung tao ko, mag-checkpoint sila. Madali yung tao nyo. Magka-problema pa tayo. So, yun. Wala, hindi talaga kami gumalaw. Kasi May 8 na yun eh. Talagang maneobrahan na yun eh. Maneobrahan talaga sa mga barangay, sa mga butante. Nung bumalik siya, may nag-checkpoint sa barangay Cambalading. Nag-checkpoint sila sa barangay Cambalading mga around 5 in the afternoon. Nag-checkpoint sila kasi nakabalik na yon si Colonel Marcos doon sa area ng Albuera. So nag-checkpoint na sila sa barangay
Kambalading sa may basketball court. Tapos may tao akong inutusan na magmaniobra sa barangay. Tumawag sa akin ng tao ko, ang sabi ng tao ko, "Boss, na-checkpoint. Hindi ako makakadaan kasi may bakal dala yung tao ko at pera." So yun, tinawagan ko si Colonel Marcos. Sabi ko, "Sir, dadaan ang tao ko. Hindi siya makadaan kasi may checkpoint kayo." So yun, sabi niya, "Magantay ka ng 15 minutes. Aalis kami dito." Hindi pa umabot ang 15 minutes. Wala nang checkpoint. Sabi na ng tao ko, wala na. Umalis na yung nag-checkpoint, boss. Nakadaan na ang tao ko. Punta na sa akin. So yun, nagpasalamat ako sa kanya. Ako ang tumawag. "Salamat, sir." So yun, nag-negotiate na kami. Kasi hinihingi ko na yung kapalit ng pera na binigay ko. Kung ano ba yung makuha ko. Sabi niya, ganito ang gagawin natin. Pag nag-checkpoint kami, sasabihin ko sa iyo kung saang barangay. Huwag kayo pumasok dyan. Kasi madisgrasya mga tao mo. Magka-problema tayo. Okay, sir. Maganda yan. So yun, May 8 na yun eh. Talagang maniobrahan na talaga. Talagang na, gapangan na, kung baga. So yun, ang sabi niya, okay, hantayin mo yung mga signal ko kung saan kami mag-checkpoint. Kung saan kami mag-checkpoint, alam mo na, huwag kayong papasok doon. Doon kayo sa barangay na hindi nyo madaanan ang checkpoint. Tapos sasabihin ko sa iyo kung anong mga oras ng checkpoint namin. Yun. Laktod pagka-istorya, sa madaling salita, siya ang head ng movement doon sa mga pulis na neutralize kami. Siya pa ang naging timbre o protector na hindi ma-neutralize ang tao namin. So yun, prenamisan ko siya. Sir, pag nanalo yung papa ko, may bonus ka sa akin. Di, kinabukasan, nanalo papa ko, okay, may nabaril pa doon ng eleksyon, okay, tawagan ko siya, ito, ganyan. Oh, hindi nag-iingat tao mo. Ko, oo. May namatay doon sa sa harap talaga ng police station, binaril yung tao ko. Yun, hindi nag-iingat, ganyan. Ko, sir, pasensya na. Pero na, panalo na papa mo, ganyan, okay. Ko, walang problema, sir, pero wala na tao ko. So yun, nanalo papa ko, so, inano niya sa akin, yung bonus ko, ha? May 12 or basta pagkatapos ng election kasi magulo kasi may namatay talaga sa election day. Magulo 'yun. So inano niya sa akin yung bonus niya. Binigyan namin ng 500,000. So ang kabuuan na bigay namin sa kanya ay 3 million. 'Yun. Ang masarap noon, on that time, ang masarap noon, kasi bago mag-eleksyon, yung hotel namin, tinapunan ng granada. Bang! Sira yung mga sasakyan na nandun. Pero yung CCTV na yon sa hotel namin sa labas, isa lang ang gumana. Pagkatapos na natapunan ng granada yung hotel namin, pinaayos ko na yung dalawang CCTV dito sa highway. Kaganyan. So yung pagbigay ng pera, yung pagkikita namin nila ni Daddy Colonel Marcos, kasi hindi niya alam na nandoon ako sa loob ng sasakyan. 1,000% ako na nakuha yon sa CCTV ng hotel. Ang tanong,
Saan ang CCTV? Sa hotel. Saan ang hard drive ng CCTV? Kinuha ni Sir Joby yung hard drive ng hotel. Pati yung mga camera, kinuha niya. Doon nilagay sa nilagay sa police station. So yun, nagsimula na noon, pati mga sasakyan, mga pinasurrender, kinuha na niya lahat, motor, lahat. Ni Sir Joby, mga motor, pinarapol sa mga tao. Thank you. Bakit siya po sumrender? Nakasama siya sa drug list? Ganun po ba? O si Kerwin lang ang nandun sa drug list? Nabanggit na yung pangalan niya, Your Honor, involved. Then, nung nilagyan ko, kasi sabi, instruction sa akin ni Presidente, lagyan mo ng Chief of Police yung Albuera, ng Chief of Police na lumalaban sa Mayor. Kung pwede, yung mismo yung babaril sa Mayor kung ang Mayor ay talagang involved sa droga, lagyan mo ng yung Chief of Police na hindi makokontrol ng Mayor. So, merong nagbigay sa akin ng pangalan doon sa siguro mga political opponents din ni Espinosa. Nagbigay sa akin ng pangalan, sir, ito yung police na hindi niya makontrol, hindi kayang labanan si Espinosa. Sino? Si Espinido. Chief Inspector Joby Espinido, Your Honor. Chief Inspector. Chief Inspector. So, Okay. nilagay ko siya doon. Nung nilagay ko siya doon, Your Honor, doon na nag-start na natakot si Espinosa, si Mayor Espinosa. Hanggang sa lumipad, lumayas, pumunta dito sa Manila para mag-surrender sa akin. Pero hindi niyo po alam during that time na supposed to be ang balita supposedly si Chief Inspector Espinido ay nakalinya sa ibang political group sa Leyte. Hindi niyo po alam 'yon. Hindi ko po kinukonsider yun, Your Honor, kasi ang gusto ko lang talaga malagyan ng Chief of Police na matapang na lalaban sa Mayor. Alright, Yun I ang aking understand. pinaka-main consideration. Okay, I understand. Will you please refresh my memory? Bakit nga ba kinulong sa Baybay Jail si Mayor Espinosa? Ano bang kaso ang final sa kanya? Because the warrant, di ba, pagkatapos siya mag-surrender sa akin, Your Honor, search ng kwantong mga pulis natin sa Pero 8, nakunan ng 10 kilo ba yun, sir? 10 kilo? 11 kilos na shabu, plus yung Casio firearms at saka ammunitions, marami. May napatay pa doon ng mga tauhan lang Sa ni Kerwin. bahay nila, Mayor. Bahay na Mayor, Your Honor. Mga tauhan ni Mayor napatay. Yes, Your Honor. So, pinahal yung kaso, regular filing, lumabas yung warrant. Paglabas ng warrant, nandoon na si Mayor, nakabalik na from the White House, nakabalik na doon at normal, naging Mayor uli. Nung lumabas yung warrant, sinerve ng Albuera Police, kaya nahuli siya at turn over doon sa Baybay sub-provincial jail. No, all the while, nung nangyayari ito, Kerwin, nasa abroad ka na? Nung magkaroon ng raid sa bahay niyo? Opo, Your Honor. Anong tingin mo rin sa raid na merong ilang kilo nakuha doon sa bahay? Okay. Masasagot ko talaga yan, no? Yang shabu na yan, at saka mga baril na yan, gusto nga mag-witness nung taong inutusan ko na mag-testify na pinasurrender ko na yon kay Sir Joby ang shabu at ang yung mga baril na yon. Kasi tumawag ako sa tao na katiwala ko doon sa amin na isurrender mo yan lahat. Shabu, baril, isurrender. Kung saan mahukay, hukayin ninyo para isurrender. So sinurrender yun lahat. Nagtaka na lang ako. Nung pag-raid ni Sir Joby, nando na, ginawa ng ebidensya dito sa papa ko na nakuha
doon sa loob ng bahay daw namin. Pero tapos yung ano, may gusto ding mag-witness. Yung nabalitaan natin na yung nagkaroon ng shootout sa lugar namin na sila Sir Joby Espinido ang nag-operation. May mga gustong mag-witness din na yung mga taong yon, patay na yon, na dinala doon, nilagay daw sa sako. Kasi yung mga taong yon, nahuli yon sa Merida. Tapos yung nag-aagaw ang araw at gabi, umaga at gabi, pumunta sila doon, nag-announce sila, may dalang yung megaphone, dapa kayong lahat, walang sisilip, walang lalabas. So yun, nilagay na yung mga taong patay, tapos nagpaputok, kunwari sila. May mga taong gustong mag-witness niyan sa lugar namin, kaya lang takot sa kanya. Well, Secretary Aguirre, I'm sure is listening. And kung talagang mayroong mga testigong ganyan, I suggest that the Secretary of Justice look into this. Pwedeng patunayan yung kung mayroong mga autopsy report ng mga napatay na yan. I suggest that General De La Rosa seek these reports ng mga napatay na nakuha doon sa bahay. Kung totoo dati ng patay, dinala doon at nagpaputok. Madali pong patunayan yun. Basta talagang tunay na iimbestigahan. Di po ba, General? Yes, Your Honor. Alright. Secretary Aguirre, I hope you can look into the matter. Baka totoo yung mga testigo, baka rin hindi. You will be able to find out. Yes, Your Honor. As a matter of fact, the NBI has conducted a parallel investigation in connection with these cases. Alright. Now, yung pong mga... May we get a report of the NBI concerning the investigation of these alleged people killed and brought to the scene of the crime to make it appear that they were killed at the scene of the crime when in reality they were killed in another place? And at the same time, gusto ko lang talaga si Juan, tungkol doon sa sinabi ni Senator Soto, buhay pa ba yung sinabihan mo na sumerender ng M4 at saka ng Shabu? Opo, Your Honor. At sabi mo gusto niya tumestigo? Oo. Pwede bang pakiusapan kayo na ibigay niyo yung pangalan quietly? Oh, yes. Kay Secretary of Justice? Yes. Ngayon, ha? Yes. Para maisama sa investigation. Yes. Thank you very much. Alright. That's good. Thank you. Now, ito po, Kerwin, yung... nag-i-issue ka ng mga cheque, sabi mo, at tapos na bumalik yung mga return checks, meron ka at naitabi nyo. Sabi mo nasa bahay. Makukuha mo pa ba itong mga ito or kasama to sa mga ni-raid nila? Yang lahat na nandyan yan kay Sir Joby. Lahat. Chief Inspector Espirido, nasaan na po itong mga ito na kinuha doon sa bahay? Nasa property custodian natin, sir, sa Albuera Municipal Police Station. I'm sure the Department of Justice may be able to secure them. It is with the PNP, Your Honor, Mr. Chair. O paano ang So, we'll procedure? try- Kasi this will, ito, pwedeng patunayan kung totoo hindi yung sinasabi lahat ni Kevin. Kaya mahalaga yung mga dokumentong yan. I think it is necessary that the NBI conduct also an investigation on that aspect, Your Honor, because the NBI's parallel investigation is only with respect to the killing of Mayor Espinosa. All right. But with respect to previous incidents, wala po. As a follow-up, will you please check into the allegations of Kerwin Espinosa that the car or a motorcycle was taken by Lieutenant Espinido? Chief That Inspector Espinido, That could be yung, checked, the existence of the car. But as to whereabouts of the car, then we have to find it, Your Honor. That's a very serious matter. They kindly report that also to the committee. Thank you.
And then there is this allegation, Chief Inspector, na yung mga CCTV do sa hotel nila, inalis. And then yung CCTV sa jail, kinuha. Yung mga officials ng jail ang nagsasabi mismo, di ba? Hindi pwedeng sira o under repair eh. I hope we can look into that, Mr. Chairman, sapagkat pati yung handwriting expert na kailangan natin para makita natin kung sino nagsabi under repair. Very good points. In fact, sabi ng warden, hindi naman sira yung camera eh. So, ang hanahanap natin yung hard drive. So, hard drive ng hotel, hard drive, may habit eh. Pagkatapos mag-reduce ako, sabi nasira yung camera. Pagkatapos ngayon naman dito, nawala rin yung... So, affidavit ni Kerwin, kinuha yung hard drive nung... kinuha yung CCTV ba o kinuha yung hard drive? Kinuha lahat. Kinuha lahat. Hindi lang po sa hotel, pati doon sa bahay namin sa Tinago. Kinuha din ni Sir Joby. Alright. Bayan nyo sa Barangay Tinago. Barangay Tinago. So, keeping up with the name, Tinago lahat. Barangay, yung sa hotel, barangay Kambalading yon. Tapos yung CCTV naman sa bahay namin, barangay sa Tinago 2, barangay Pinolo, Albuera, Leyte. The committee would like to request Secretary Aguirre as well as General De La Rosa na kung pwede, paki-imbestiga lang ho yan para makuha natin ang punot dulo. Especially there are serious allegations here. For an example, if I may, just for a few minutes, just 1 minute. Sinabi kanina dito na nagbigay ng statement at lahat kami kumagat dyan na maraming kumagat na nagbigay ng affidavit si Mayor Espinosa. At maraming tinugis, pati si Justice Veloso nasabit at maraming nasabit. Eh yung pala naman, walang counsel. Hindi ba ino-oversee ng police yung mga investigation reports ng mga kapwa ninyong police? Go ahead, please. Your Honor, during the taking of that affidavit of the late Mayor Espinosa, according to Chief Inspector Espinedo, he was assisted by a counsel from the PAO, Public Attorney's Office. So may abogado doon, Your Honor, na taga PAO. Hindi lang sila, ito sila kasing dalawa, sila yung the usual lawyers ng Espinosa family. Hindi sila kinontak We're yung aware PAO. of that. Pero sinasabi, ang allegations dito, wala raw abogado. Pero may pao ba? May I be allowed to... Yes. What's your speak, name? Your Please Honor? state your name. I am the Regional Public Attorney of the Public Attorney's Office. Regional for Public Region Attorney, 8. yes. Yes, Your Honor. We would like to put in record that with all due respect to our police officers, the Public Attorney's Office is not actually a part, nor did any one of our lawyers assist Mayor Espinosa, especially in the taking of that controversial affidavit. O walang lawyer na nag-assist sa PAO? From O the meron? PAO, none, Your Honor. Wala. So, But we were told, Your Honor, that there were lawyers who assisted Mayor Espinosa, a prosecutor, and a private lawyer, not from the Public Attorney's Office. so malinaw, wala sa Public Attorney's Office, General. That's why we're asking the Secretary of Justice to investigate this. That goes into the very, very basic right of a citizen to be accompanied by a counsel when he is under custodial investigation. Your Honor, can the RDPRO 8 explain, Your Honor? Please, go ahead. Your Honor, I was there. Our prosecutors in Leyte did not allow that to happen, so she called up for PAO lawyers, actually 2 PAO lawyers, who advised the late mayor regarding his affidavits. And then they also had a close conference just to ensure that what were written on those affidavits are true and correct as to the best knowledge of the mayor. Mr. Chair, may I continue before I lose my trend of thought? No, I'm sorry. We can continue with that portion because I'm concentrating on the issue of the CCTVs with the Chief Inspector Espinido. Sabi, kinuha ninyo.
kinuha yung mga CCTV. Nasaan po lahat ito ngayon? Yung mga CCTV at saka hard drive? Chief Inspector. Excuse sir, nung sa kuan sir, wala kaming kalaman sa provincial jail. Yung sinabi lang kay Mayor sir, anong nangyari nung magpunta siya sa opisina natin sa police station ng Albuera, doon siya naka-protected custody for 1 month. 3 days after, naghingi siya ng una. Nag-request siya na gusto ba yung TV niya sa bahay niya, dalhin sa opisina niya. So pinahintilutan natin, kasi ang kondisyon doon sir, hindi siya pwede makalabas maski pagpunta doon sa opisina. Only ang sekretary niya lang. Anong TV yung sinasabi nyo? Una sir, ang nirequest niya yung TV. Hindi, tinatanong ko yung CCTV. Yung CCTV, pangalawa sir. CCTV at mga camera doon sa bahay, sa hotel. At saka sa bahay. Excuse sir, yung next ng TV na request niya sir, nag-request na siya ng CCTV, papalagyan niya. Nandyan mismo sa labas ng opisina para makita niya ang mga tao magpunta. Before magpunta sa taas, makita niya kung sinong tao ang gusto magpunta sa kanya para malaman niya, mag-go-signal siya na pwede o hindi. Kasi takot na siya at the time, sir. So, nilipat ninyo ron? So, nilipat. Right after na ma-turn over natin siya, sir, sa sub-provincial jail, nirequest din ng anak niya, yung Roland Kiven, winithdraw lahat, pati ang TV at saka yung CCTV, yung drive mismo. Right after mga 3 days siguro, sir, ng pagkatapos na ma-turn over namin, kasi wala naman sila doon. Mismo na, naiwan doon sa kwarto na yun, sir, mga 1 week, yung anak niya na na-witness natin, na si Roland Kevin. So right after, kinuha na pati ang TV, lahat ng mga pag-aari nila doon sa kwarto na yan, balik na sila doon sa tinago, binulho. Yun ang nangyari, sir. Anong reaction? Hindi ko maintindihan ang reaction ni Kevin at saka ni Attorney. Iling kayo ng iling eh. Ano ba yun? Ano bang reaction nyo sa sinasabi ni Chief Inspector? Your Honor, kung kinuha ng kapatid ko, siguro pinareceive niya na itong mga items na to, may signature yung kapatid ko na yun ang nakuha doon sa room ng papa ko. Na kinuha ng kapatid ko doon. Di ba? So, siguro, i-receive talaga ng magsasign talaga yung kapatid ko na ng inventory sa nakuha niya. At saka yung kapatid ko na binanggit niya, isa din yon sa pinilit niya na gumawa ng affidavit na pipirmahan. Sabi pa niya, ang pera daw na gustong ilagay niya is 50 million. Pero, sabi ng kapatid ko, paano ko yung buhatin, sir? Ang hirap na nga buhatin ng 10 million. Yang 50 million pa kaya? So, nasaan yung mga CCTV at hard drive? Nasa kanya. Hanggang ngayon, nasa police station. Excuse me, Counsel, kindly advise your client, si Kerwin, to address the senators properly. Yes. Paki-advise mo lang. I know it's Yes. not conscious, pero paki-advise mo lang. I'm sorry, Mr. Chair. Yes, we will do that. No, sa Visayan language, ganun eh. Pero pakisabi lang na address properly. Sorry po. Okay na, okay na. Yung, what about the CCTV sa jail? Chief Inspector? Andito yung administrator, sabi nyo may kumuha. Ano ba? May kumuha ba? Pinagawa ninyo? Ano ba talaga? Administrator. Cordenio, Your Honor. Actually, Your Honor, our CCTV was operational starting October 26. Operational starting October 26. Walang diferensya. Walang diferensya. So yung gabi nung pangyayari, nando doon. Yes, Your Honor. In fact, one of our guards could testify on that, and he made an affidavit that he saw the policeman, the CIDG came in, and he came out. So, when we learned later, wala na ang DVR, the entire DVR, including the switches, Your Honor. Ay, naririnig naman ni General De La Rosa lahat yan eh. So, okay, I will leave that point, ano? Colonel Marcos, kailan po kayo naging police? Mr. Chair, May 2, 1990. Oh no, I was a cadet May 2, 1994, but I became a police inspector in April 1996.
Ano po ang rank nyo ngayon? I'm a full colonel, sir. Police colonel. Noong naging pulis po kayo, saan kayo unang na-assign? My first assignment was the Presidential Security Group, sir, in Malacanang, on the time of President Ramos. Paano kayo napadpad bilang head ng CIDG? I was assigned in CIDG or reassigned in CIDG on 2016, July. Kayo po ay nailipat lamang sa CIDG Region 8 noong July 2016 sa utos ni Chief PNP Bato de la Rosa, tama po ba? Not presumptively, sir, because he was the Chief PNP, but the orders was issued by DPRM. At kayo po ay na-assign doon bilang isang malaking grupo mula sa inyong dating assignment, tama po ba? Ma'am, no siguro, Mr. Chair, because I cannot categorize yung malaking grupo po. Pero alam nyo ba kung ba't kayo na-assign sa CIDG 8? Ang nangyari po noon, I was assigned in Leyte PRO 8, Police Regional Office 8, in Leyte PPO. Then on July 16, 2016, nangingi po ako ng tulong sa provincial director ko. Sabi ko, sir, para naman ako maka-experience ng ibang assignment, at the same time, nag-signify ako na ma-assign ng CIDG. Kaya po ako na-issue ng order papuntang CIDG headquarters. Sino nagrekomenda sa inyo para maging pinuno ng CIDG 8? Meron po ba nagrekomenda sa inyo? Wala naman po, sir, pero during that time, marami pong vacant position yung regional chief ng CIDG because some of my upper class already moved for higher position. Kaya nung nabakante po yung regional chief ng 8, nasakto po, sir, na na-assign ako doon, ako po ang na-designate. Nung dumating din po ako ng Region 8, wala na pong regional chief doon na nag-turnover pa or nandun pa siya para palitan ko. Bilang CIDG 8 po, ano po ang inyong katungkulan? Bali, ako po yung regional chief ng CIDG 8 po. Ano po yun yung trabaho? My work was to supervise the provincial offices ng Regional Field Unit 8. Mayroon po akong field unit sa all parts of the provinces of Samar to include Leyte, sir. Leyte and Southern Leyte, including Tacloban City. Okay. Nung naupo po kayong CIDG chief, kayo po ay na-dismiss ilang buwan lamang pagkatapos ninyo malipat sa CIDG 8 matapos ang involvement ninyo sa pagpatay kay Alberta Leyte Mayor Rolando Espinosa at drug suspect na si Raul Yap. Tama po ba? Yes, sir. It was part of the procedure of the PNP. If you are under investigation, you will be put in the holding center to pave way to the investigation. At kanina sinabi niyo po na nagsiserve kayo ng warrant, no, kay Mayor Espinosa dahil sa di umano'y violation niya sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Tama po ba ito? Tama po, sir. Paano nagkaroon si Mayor Espinosa ng violation sa batas na ito habang nakakulong siya sa loob ng kulungan? The Espinosa Group, sir, was monitored as their illegal trade since my knowledge in 2015 pa po. Kasama po sila sa drug list ng PRO 8. Nung nasa personnel pa po ako naka-assign. Hindi pa po ako na-assign ng CIDG. Nandiyon na po sila. They were already monitored. Pero nung during that time na nakakulong na po siya because virtue of warrant of arrest na wala pong bail, they continue their drug trade. We keep on monitoring. Hindi man po
ang trabaho po ng PNP, hindi pwede, porque nakakulong na po yung tao na involved sa drugs, is we stop monitoring. Okay. Normal po ba na nagsiserve ng warrant of arrest sa kulungan? Mr. Chair, I cannot answer a definite yes or no on that because ang trabaho lang po ng police is mag-apply po ng search warrant. Pag pin-approve po ng judge, i-implement po namin. Hindi, tinatanong ko nga po kayo, normal po ba na nagsiserve ng search warrant sa loob ng kulungan? Yes or no po? Normal po ba ito? If there is a compelling reason, sir, yes. So that the time that we applied, yes, sir. So meron kayong mga nabalitaan na ginawang ganito ang kapulisan sa ibang lugar? Mayroon na po mga nabanggit, sir. Mayroon din nga po sa MPD, sariling opisina ng Manila Police, in-applyan ng search warrant. Okay. Alam niyo po ba kung anong batas o regulasyon na nagsasabi na kailangan mag-issue ng search warrant sa kulungan? Meron bang batas na ito? Wala po ako nalalaman, sir. Wala kayo nalalaman. Opo, sir. Familiar po ba kayo sa mga search warrants? Yes po. We have applied several search warrants already, sir. Ang search warrant po ay mahalaga sa due process ng isang tao dahil sinisiguro nito na limited lang ang search na nakalagay sa warrant ay walang abusong magaganap sa mga tao o subject, di po ba? Tama po, sir. Naniniwala po ba kayo na kailangan ng search warrant para sa isang nasa loob ng kulungan na kahit wala naman talaga silang tinatawag na expectation of privacy? If there is a compelling reason as we justified to the judge so that the search warrant will be approved, yun po ang ginawa namin, sir. Hindi po ba meron namang regular inspection na ginagawa sa loob ng kulungan as a matter of procedure para i-check ang mga gamit na nakakulong kung may mga illegal na bagay silang ginagawa sa loob ng kulungan? Normal po yun sa isang jail facility. Trabaho po nila yun, sir. So bakit kayo kailangan na mag-serve ng search warrant kung meron naman pala ganon? Because we have a reason to believe that already the jail guards, some of the jail guards were already involved. So meron mga report sa inyo na yung jail guards ay involved sa illegal na gawain? Yes, sir. I have no further question, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Okay. Subscribe na sa Teleradyo Servisyo YouTube channel. Yo, what's up mga tropa peeps? So dito po sa mga napanood nating video, napatunayan natin na galing mismo sa bunganga ni Digong na siya ang nag-utos sa paggurgur dito kay Rolando Espinosa. Maliwanag na maliwanag yan. Kaya, dahil sinunod siya ni Marcos, nireinstatement niya ito, ibinalik sa pwesto at pinromote pa or na-promote pa. Ganun po katindi si Digong nung panahon ng kanyang EJK. Kahit na itong si Rolando Espinosa ay wala pong kinalaman sa issue po ng droga doon sa lugar nila at inaamin ni Kerwin Espinosa na siya po ang meron pong alam sa droga dahil inamin niya sa Quadcom na siya po ay gumagamit pero hindi po siya drug lord. Lahat po doon sa script na binasa niya doon po sa Senado, lahat yan katabi niya si Bato de la Rosa. Ikaw ba naman makakapagsabi ka dyan ng totoo? Sasabihin mo yung totoo at hindi yung sa nakaprepare na papeles. Andyan si Bato. Kahit na hindi kanyang tinututukan, kahit na walang nakatutok sa'yo, nakargada, yung makatabi mo yung PNP chief, nako, hindi ka pwedeng magkamali dyan. Diba? Kaya po ito, dapat talaga itong si Bato umattend po ng Senate hearing. Kailangan na kailangan niyang umattend talaga ng Senate hearing si Bato, si Bongo, pati itong si Digong. At umattend din sila sa Quadcom. Kasi itong si Digong na ipatawag na po. Meron na pong summon. Diba? Sinabi naman ni Digong siya ang aako ng lahat ng kasalanan.
Eh, bakit pinoprotektahan? Eh, si Digong na nga mismo nagsabi, bakit tayo ibigay sa ICC? Bakit pinipigilan ng ICC? Kinakatakutan ng ICC. Di ba nung nakita natin, nung nagsalita si Trillanes, na palabas na ang warrant of arrest ni Bato, ni Digong? O, ngarag na ngarag si Bato. At galit na galit pa, sabi pa ni Bato, go ahead, make my day. Sumama ka pa sa paghahain ng warrant of arrest. Pero takot na takot sa Quadcom. Kaya alam niyo po, sa totoo lang, 7 taon ang nakalipas. Ang pinag-uusapan po sa Quadcom, yung pagkamatay ni Rolando Espinosa, mga EJK, pinagmamalaki ni Marvin Marcos yan, na nabasura po ang kaso nila. Lahat ng pulis na pumunta doon, CIDG, nag-raid doon sa loob ng kulungan ni Rolando Espinosa. Lahat po yan. Na ibalik sa pwesto at na-acquit po sa lahat ng kaso. From murder na ibaba pa sa homicide. Ganyan kapangyarihan si Digong noon. Basta sumunod ka sa kanya, kung sino ang kanyang ipagurgur, siya na bahala. Mapopromote ka, mababalik ka sa pwesto, mababasura lahat ng kaso. Kaya nga nung narinig ko yon, sinabi ni Marvin Marcos, sinasabi niya, inakwit po kami ng korte sa lahat ng kaso namin. Paano kayo hindi i-acquit? Yung nag-utos sa inyo, presidente. Alangan namang hindi kayo acquit ng korte. Diba po, kaya eto po, sana, diba, after ng ilang taon, ay lumabas po ang katotohanan at mabigyan po ng hustisya ang pagkamatay ni Mayor Rolando Espinosa at ng iba pa po na mga naging biktima po ng EJK ni Digong. Actually, hindi EJK, pagpapagurgur na yan eh. Diba? Dahil kalaban sa negosyo, kalaban sa politika, hindi siya sinuportahan noong 2016 election. Ibang kandidato ang sinuportahan, katulad ni Jed Mabilog, di ba? Katulad nitong si Mayor Halili. Saka pa naman nakakita nun, di ba? Ngayon lang natin naintindihan eh. Ngayon lang nag-sink in sa atin. Sa ating lahat ng mga Pilipino. Saan ka nakakita nun? Nakakulong si Rolando Espinosa sa loob ng kulungan. Tapos sasabihin meron itong baril. Tapos sasabihin ng laban. Diba, doon pa lang sa punto na sa loob na ng kulungan, kung nakipag-coordinate kayo, kung gusto nyo talagang hulihin yan, bakit kailangan nyo pa na pumunta doon ng alas 4 ng madaling araw? Pa-face the wall yung lahat ng mga warden at mga jail guard doon. Tapos, lahat ng CCTV, yung hard disk o hard drive, yung memory ng CCTV, lahat pinagtatanggal, kinuha. Tapos, sasabihin ni Marvin Marcos sa Quadcom, yun daw CCTV na yun, sira, pina-repair. Madali nilang sabihin yun eh. Bakit? Noong panahon ni Digong, si Digong pa ang mag-uutos kung ano ang magandang palusot sa mga mag-iimbestiga. Saka nakakita nun, hindi pa namamatay si Rolando Espinosa, may soko na. Lahat ng jail guard dinisarmahan. Saka isa pa nga yun ang pinakatanong. Nakakulong na? Kahanapan nyo pa ng search warrant? Mag-serve pa kayo ng search warrant? Yung tao nga, di ba, bago pumasok sa loob ng kulungan, halos kapkapan lahat, pati itlog. Simula ulo hanggang talampakan, titignan kung mayroong daladalang kontrabando. Tapos yung ganung baril mapupunta pa kay Mayor Rolando Espinosa.
Diba? Ito po talaga, ito isang malaking sarswela ni Digong para po ma-eliminate ang mga kalaban ni Michael Yang, kalaban niya sa politika at mga hindi sumuporta sa kanya noong 2016. Yan ang ating naintindihan dito sa tinatakbo ng investigasyon ng Quadcom. Sana po mas marami pa po ang maging witness dito sa Quadcom. Sana mas marami pa po ang lumutang na mga magte-testify ng mga katarantaduhan ni Digong. Etong si Muking, sana dumating din yan sa hearing. Napakarami nating aabangan eh. Sa Martes po, may hearing yan. Sana pumunta talaga si Digong. Puro yabang naman si Digong. Sabi, pupunta ako doon. Sasagutin ko lahat ng gusto nila sagutin. Lahat ng tanong nila. Hindi naman pumupunta. Diba? Ay nako. Sana nga po talaga pumunta to doon. Para magkaalaman. Magkaharap sila ni Garma. Diba? So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Thank you po sa inyong lahat. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.